Ang matatayog na bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga de la Merced sa Forbes Park ay marahas na bumukas. Mula roon isang babaeng nasa katanghalian ng edad ang humahangos na tumakbo palabas, tila hinahabol ng isang kawan ng demonyo. Ang kanyang mamahaling damit na sutla ay may mga gupit na tila ginawa ng gunting ng pang-isang bata. Ang kanyang buhok, na perpektong inayos kaninang umaga, ay puno na ngayon ng kulay berdeng slime na tumutulo sa kanyang balikat, at ang Hermes handbag na dala niya ay naglalaman ng mga buhay na bulate na gumagapang palabas. Impyerno. Impyerno. Ang bahay na to, sigaw niya sa security guard na nagmamadaling isara ang gate. Ang mukha nito'y kalmado na tila sanay na sa ganitong eksena. Kahit bayaran na niyo pa ako ng 1,000,000, hinding-hindi na ako babalik sa impyernong yan. Sa loob ng mansyon, mula sa bintana ng kanyang maluwag at tahimik na opisina sa ikalawang palapag, pinanood ni Gabriel de la Merced, 36 na taong gulang, ang buong pangyayari. Siya ang nagtatag at CEO ng Nexus Tech, isa sa pinakamalaking kumpanya ng teknolohiya sa Pilipinas. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang kanyang anyo ay malayo sa isang bilyonaryong henyo. Ang kanyang mga mata ay pagod na papalibutan ng maitim na bilog. Ang kanyang mamahaling suit ay hindi maitago ang pangangalumpit ng kanyang mga balikat. Ika-37. Sa loob lang ng 2 linggo, bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga mata ay napako sa isang malaking larawan sa kanyang lamesa. Isang larawan ng isang magandang babae na may maningning na ngiti, si Victoria, ang kanyang asawa, na pumanaw 1 taon na ang nakalipas matapos ang isang matapang na pakikipaglaban sa cancer. Anong gagawin ko, mahal ko, tanong niya. Sa larawan ang kanyang boses ay basag. Ang mga bata, hindi ko na sila maabot. Nagiging maliliit silang halimaw. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ito si Edwin, ang kanyang personal assistant. Sir Gabriel, sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pag-aalangan. Tumawag po ang huling ahensya sa listahan. Officially blacklisted na po tayo sa lahat ng top-tier nanny agencies sa buong Metro Manila. Ang sabi nila, ang kaso raw po natin ay imposible at mapanganib. Napabuntong hininga ng malalim si Gabriel. Hinilot niya ang kanyang sentido. So ubos na ang mga profesional na pagpipilian. Opo, sir. Pero may mungkahi po ako. Bakit hindi muna tayo kumuha ng isang kasambahay kahit tagalinis lang para kahit paano maayos ang bahay habang naghahanap tayo ng ibang solusyon? Sumilip si Gabriel sa bintana. Ang dating malinis at magandang hardin ay puno ng mga sirang laruan at nagkalat na damit, mga bakas ng huling laro ng kanyang kambal. Ang bahay na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay tila isa ng war zone. Gawin mo yan, Edwin, sabi ni Gabriel. Ang boses ay nagpapakita ng pagsuko. Kumuha ka ng kahit sino na handang pumasok sa bahay na ito. Agad-agad, sa isang maliit ngunit malinis na bahay sa Tondo, naghahanda na si Luz Viminda Luz para sa mga kaibigan, para sa isa na namang mahabang araw. 25 taong gulang si Luz ay isang working student, naglilinis ng mga bahay sa umaga para tustusan ng kanyang pag-aaral ng psychology sa gabi. Pangarap niyang maging isang child psychologist. 4:30 pa lang ng umaga, gising na siya. Habang nagtitimpla ng kape, tumunog ang kanyang lumang ngunit matibay na cellphone. Numero ng ahensyang paminsan-minsan ay nagbibigay sa kanya ng dagdag na trabaho. Luz, may emergency service, sabi ng babae sa telepono. Isang mansyon sa Forbes Park. Triple ang bayad. Kailangan ng kliyente ng isang tao ngayon din. Nag-atubili si Luz. Ang Forbes Park ay napakalayo mula sa Tondo. Aabutin siya ng 3 sakay. Pero ang perang inaalok ay saktong pambayad sa matagal ng atraso sa kanyang tuition fee. Sige po, sagot niya. Paki-text na lang po ang address. Pupunta na ako. Hindi alam ni Luz na ang bahay na pupuntahan niya ay hindi lang basta marumi. Ito ay isang larangan ng digmaan. Ang
6 na anak na babae ni Gabriel, bawat isa sa kanilang sariling paraan, ay ginawang sandata ang kanilang kalungkutan. Si Mariel ang panganay, sa edad na 12 ang utak ng lahat ng kaguluhan. Mula nang mamatay ang ina, isinumpa niyang walang sinumang babae ang papalit sa pwesto ni Victoria. Gagamitin niya ang kanyang talino para paalisin ang sinumang mangahas. Ang kambal na sina Bea at Pia, 6 na taong gulang ang kanyang mga tapat na sundalo. Sa kanilang mga maamong mukha ay nagtatago ang perpektong kooperasyon sa paggawa ng mga patibong mula sa mga pekeng gagamba hanggang sa pagkulong sa mga yaya sa loob ng aparador. Si Lara 10 taong gulang ay tahimik na nagdurusa. Ang dati makapal niyang buhok na laging tinitirintas ng ina ay manipis na ngayon resulta ng palihim niyang pagbubunot nito sa tuwing inaatake ng matinding pagkabalisa. Si Julia 9 na taong gulang ay madalas atakihin ng panic attacks, lalo na sa gabi. Ang kanyang mga sigaw, dahil sa bangungot tungkol sa ospital, ay gumigising sa buong kabahayan. Si Sofia 8 taong gulang ay bumalik sa pagkabata. Gabi-gabi siyang naiihi sa kama at itinatago ang basang kumot sa ilalim nito na nagdudulot ng amoy na walang sino man ang makatiis. At si Angela, ang bunso 3 taong gulang, ang pinakamasaklap ang sinapit. Natuto pa lang siyang magsalita nang magkasakit ang ina. Ngayon, tumanggi na siyang bumigkas ng kahit isang salita at halos hindi kumakain. Mula sa bintana ng sala, pinanood ng 6 na magkakapatid ang pagdating ng taxi. Bumaba mula rito ang isang payat na babae, nakasuot ng kupas na maong at puting t-shirt, may dalang gastadong backpack. Ang kulot niyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng bon. Heto na ang bagong biktima, bulong ni Mariel sa kanyang mga kapatid na sinuklian ng mahinang hagik-gik ng kambal. Sinalubong ni Gabriel si Luz sa kanyang opisina. Halos hindi niya maipaliwanag ang sitwasyon. Sinabi lang niyang kailangan ng bahay ng isang malalim na paglilinis at ang mga bata ay dumaraan sa isang mahirap na yugto. Ang sahod na inalok niya ay 3 beses sa karaniwang kinikita ni Luz sa kondisyon na magsisimula siya agad-agad. Nilinaw po sa akin ni Sir Edwin na tagalinis lang po ako, hindi po tagapag-alaga. Tama po ba kumpirma ni Luz? Nakakaramdam ng kakaibang bigat sa hangin. Oo, tama. May ibig kong sabihin meron kaming yaya, pero kinailangan niyang umalis. Nang biglaan sagot ni Gabriel, iniiwasan ng mga detalye. Kailangan ko lang na maibalik sa ayos ang bahay. Habang pumipirma si Luz sa kontrata, isang malakas na kalabog ang narinig. Mula sa itaas, sinundan ng tawananan ng mga bata. Mga anak niyo po, tanong ni Luz. Tumango lang si Gabriel, ang kanyang mga matay, nagpapakita ng pinaghalong pagod at desperasyon. 6 silang babae. Namatay ang nanay nila mahigit 1 taon na. May kung anong kumirot sa puso ni Luz sa tono ng pananalita ni Gabriel. Alam niya ang sakit na yon. Sa edad na 15 nawala ang kanyang bunsong kapatid na si Ana sa isang sunog. Ang alaala ay masakit pa rin kahit 10 taon na ang nakalipas. Nakikiramay po ako, ang tanging nasabi niya, ngunit ang mga salitang yon ay may bigat na galing sa sariling karanasan. Iniwan ni Gabriel si Luz matapos ang isang mabilis na paglilibot. Kailangan kong pumasok sa opisina. Kung may emergency, tawagan mo lang ang security. Nang makaalis si Gabriel, naramdaman ni Luz ang 6 na pares ng mga matang nakamasid sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang mga bata, nakahanay sa engrandeng hagdanan na parang isang maliit at galit na hukbo. Hello, sabi niya sa malumanay na boses. Ako si Luz. Nandito ako para maglinis ng bahay. Walang sumagot. Tanging mga mapanuring tingin at tensyon ang sumalubong sa kanya. Hindi ako yaya, dagdag niya, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Kaya, huwag kayong mag-alala. Nandito lang ako para ayusin ang gulo. Ang panganay si Mariel ay humakbang pasulong, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. 37, sabi niya, ang kanyang boses
ay matigas at walang emosyon. Ikaw ang ika-38 matandang pumasok dito ngayong buwan. Tignan natin kung gaano kakatagal. Nagtawanan sa koro ang kambal isang tunog na nagpatindig ng balahibo ni Luz. Ang batang may manipis na buhok ay tinitigan siya ng may pagkasuklam. Ang isa ay nagtago sa likod ng kapatid. Ang isa ay may kakaibang amoy. At ang pinakabunso ay nakatingin lang sa kawalan yakap-yakap, ang isang manikang putol, ang isang braso. Sa halip na matakot, isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Luz. Sa mga matang yon na puno ng galit, nakita niya ang sarili niya. Maraming taon na ang nakalipas, isang batang nagtayo ng pader na napakataas dahil sa sakit ng pagkawala. Sige, sagot ni Luz. Pinapanatili ang kalmadong boses habang tinititigan ang bawat isa sa kanila. Sisimulan ko na ang kusina. Ipagpatuloy niyo lang ang ginagawa ninyo. Habang tumatalikod siya, naririnig niyang bumulong si Mariel sa mga kapatid. Ihanda niyo na ang balde. Hindi aaabot ng tanghalian yan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luz. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pagkaunawa. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kusina, handa sa anumang digmaang naghihintay. Hindi siya naparito para makipaglaro. Naparito siya para magtrabaho. Ang kusina ng mga de la Merced ay tila dinaanan ng isang bagyo. Isang bundok ng mga hindi nahugasang plato. Ang nakatambak sa lababo ang sahig ay malagkit dahil sa mga natapong juice at pagkain, at ang amoy ng panis na gatas ay nangingibabaw sa hangin. Para sa 37 na unang yaya ito ay isang bangungot. Ngunit para kay Luz ito ay trabaho lamang. Isinuot niya ang kanyang guwantes na guma at nagsimula ng walang imik. Habang nagliligpit, napansin niya ang mga litratong nakadikit sa pinto ng malaking refrigerator. Mga larawan ni Victoria, isang masayang babae na may buhok na alon-alon. Yakap-yakap ang 6 na maliliit na bersyon ng kanyang mukha. Sa isang litrato, nasa dalampasigan sila, nagtatayo ng kastilyong buhangin. Sa isa pa, nasa kama siya ng ospital payat, ngunit nakangiti pa rin habang natutulog sa kanyang dibdib, ang bunsong si Angela. Ang ganda niya, isip ni Luz, at ang mga mata niya, pareho nang sa mga anak niya. Dati masaya ang bahay na to. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman, ang kirot ng pagtingin sa isang masayang nakaraan na hindi na maibabalik. Habang siya'y naglilinis, naramdaman niya muli ang presensya ng isang anino. Si Angela, ang bunsong hindi nagsasalita, ay tahimik na nakatayo sa may pintuan, mahigpit ang hawak sa kanyang manikang putol, ang braso. Ang kanyang mga mata malalim at walang emosyon ay nakatutok sa bawat kilos ni Luz. Napansin ni Luz kung gaano kapayat ang bata para sa kanyang edad, tila butot balat. Sa gilid ng refrigerator may isang lumang listahan na isinulat sa magandang sulat kamay, tiyak na kay Victoria. Nakasulat doon ang mga paboritong pagkain ng bawat bata. Sa tapat ng pangalan ni Angela, bear-shaped banana pancakes with chocolate syrup. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Luz. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang mga sangkap at nagsimulang maghanda ng pancake, kumikilos, na tila hindi niya napapansin ang maliit na bata sa pintuan. Nang matapos, inilagay niya ang isang platong may pancake na hugis-oso sa isang maliit na mesa. Hindi niya tinawag si Angela. Nagpatuloy lang siya sa pagpupunas ng mga cabinet. Sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Luz ang dahan-dahang paglapit ni Angela sa mesa. Inamoy ng bata ang pancake. Nag-atubili ito sandali. Pagkatapos, gamit ang maliliit niyang daliri, pumunit ito ng isang maliit na piraso at isinubo. Isang kagat lang, ngunit para kay Luz iyon ay isang malaking tagumpay. Iyon ang unang pagkain na kinuha ni Angela nang kusa sa loob ng maraming linggo. Samantala, sa ikalawang palapag, inihahanda na ng kambal na sinabi at Pia ang kanilang unang patibong.
Tahimik nilang isinabit ang isang balde na puno ng malamig na tubig sa ibabaw ng pintuan ng banyo na madalas gamitin ng mga katulong. Nagtago sila sa likod ng isang malaking paso, nagpipigil ng tawa. Inaasahan nila ang isang malakas na sigaw pag-iyak o kaya'y galit na pagmumura. Ilang sandali pa pumasok si Luz sa banyo para kumuha ng mga gamit panlinis. Paglabas niya, bumagsak ang balde. Splash! Bumuhos ang malamig na tubig, binabasa si Luz mula ulo hanggang paa. Ang luma niyang t-shirt ay dumikit sa kanyang katawan at ang buhok niya ay tumutulo. Natahimik ang buong pasilyo. Naghihintay ang kambal. Ngunit ang reaksyon ni Luz ay hindi ang kanilang inaasahan. Sa halip na magalit, isang malakas at malutong na tawa ang narinig nila. Isang tawa na tila matagal nang hindi naririnig sa malungkot na bahay na yon. Ha ha ha! Ang hina naman, sabi ni Luz habang pinipiga ang kanyang basang buhok na kangiti. Kulang sa engineering. Ang kapatid kong si Ana, mas magaling pa dyan mag-set up ng bitag. Kalahati pa lang ng edad ninyo, kaya na niyang gumawa ng ganyan gamit ang tali at lata. Napatulala ang kambal. Lumabas sila mula sa kanilang pinagtataguan, gulat na gulat. Hindi ka galit, tanong ni Bea. Basta ako hindi galit, sagot ni Luz. Ang kanyang nanangiti ay hindi nawawala. Pero kailangan ko na ngayon ng tuwalya at tuyong damit para maipagpatuloy ko ang trabaho. Nang walang pag-iisip, tumakbo si Pia papasok sa isang silid at kumuha ng malinis na tuwalya. Inabot niya ito kay Luz. Tinitigan siya ni Bea nang may pagsaway, hindi dapat tinutulungan ng kalaban, ngunit may kung anong kakaiba sa reaksyon ni Luz na bumasag sa kanilang depensa. Sa pagtatapos ng araw, ang mansyon ay kapansin-pansing mas malinis, ngunit ang hangin ay mabigat pa rin. Pinanood ng 6 na magkakapatid ang bawat kilos ni Luz. Ang ilan ay may pagkamuhi pa rin, ang iba na may halong pagtataka. Habang nag-aayos si Luz ng kanyang gamit para umuwi, hinarang siya ni Mariel sa may pintuan. Ang mga braso nito ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang postura ay puno ng paghamon. Babalik ka pa bukas, tanong ng bata. Ang tanong ay tila isang utos na, huwag ka nang bumalik. Ngunit sa ilalim nito, may isang halos hindi marinig na tono ng pag-asa. Tinitigan ni Luz ang bata ng diretso sa mata. Sa likod ng galit at katigasan, nakita niya ang isang batang babaeng nasasaktan at natatakot. Oo, simpleng sagot ni Luz. 8:00 ng umaga. Nandito na ako. Huwag ka nang umasa, sabi ni Mariel. Walang tumatagal sa bahay na to. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Luz. Lumapit siya ng isang hakbang at sa mahinang boses na sila lang ang nakakarinig, sinabi niya, kasi hindi pa sila nakakakilala ng isang taong kasing tibay ng sakit na nararamdaman nila. Iniwan niyang tulala si Mariel. Habang naglalakad si Luz, papalayo sa malaking gate ng mansyon, hindi niya maipaliwanag kung bakit nakakaramdam siya ng kakaibang koneksyon sa 6 na sirang batang iyon. Marahil dahil tulad niya, lahat sila ay may dalang mga pilat na hindi nakikita ng mata. Hindi niya alam na ang kanyang pagbabalik kinabukasan ay ang simula ng isang pagbabagong magpapayanig sa pundasyon ng pamilyang De La Merced. Kinabukasan, dumating si Luz sa mansyon nang may dalang mas malaking backpack at isang determinasyon na mas matibay kaysa sa bakal na tarangkahan ng Forbes Park. Inaasahan na niya ang pinakamatindi at hindi siya nabigo. Ang engrandeng sala na iniwan niyang malinis kahapon ay isa na ngayong obra ng kaguluhan. Ang puting sofa ay may mga mantsa ng tsokolate. Ang sahig ay napupuno ng harina na parang nag-snow sa loob ng bahay. At sa puting pader, may isang malaking sining na gawa sa pintura, 6 na maliliit na handprint na tila mga dugong kumakalat. Ito ang huling pagsubok, ang grand finale ng kanilang pagtataboy. Nakatayo sa gitna ng sala ang 6 na magkakapatid, tila isang hurado na naghihintay sa hatol.
Nasa unahan si Mariel, nakahalukip-kip ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa paghamon. Walang bakas ng gulat o galit sa mukha ni Luz. Inilapag niya ang kanyang backpack, kumuha ng isang pares ng guwantes na goma at nagsalita sa isang kalmadong boses. Mukhang marami tayong trabaho ngayon. Dito na ako magsisimula. Nagtaka ang kambal. Ang mapayapang reaksyon ni Luz ay wala sa kanilang plano. Inaasahan nila ang sigawan at pagwawala. Ngunit sa halip nagsimula lang siyang maglinis na tila nagwawalis lang siya ng mga tuyong dahon sa bakuran. Habang naglilinis, nagsimula siyang humimig ng isang lumang oyayi mula sa probinsya ng kanyang ina. Isang malamyos at malungkot na himig na pumuno sa katahimikan ng malaking sala. Napansin niyang napalingon si Angela na tila kinikilala ang isang pamilyar na tunog. Kinakantayan ng nanay ko, para sa amin ng kapatid ko, sabi ni Luz, hindi tumitingin kanino man. 15 anyos ako noon at si Ana ang bunso kong kapatid ay 7. Ibinahagi niya ito ng walang drama na parang nagkukwento lang ng isang ordinaryong araw. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin, magaan ngunit imposibleng baliwalain. Kumunot ang noo ni Mariel, sinusubukang unaway ng kahulugan. Paano siya namatay, biglang tanong ni Lara, ang batang 10 taong gulang na laging nagbubunot ng buhok. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ito sa harap ni Luz. Lara, saway ni Mariel, wala tayong pakialam dyan. Nagpatuloy si Luz sa paglilinis na tila inaasahan na ang tanong. Nagkaroon ng sunog sa bahay namin. Sagot niya, ang boses ay kalmado pa rin. Nasa eskwela ako. Pagbalik ko, abo na lang ang lahat. At kasamang naging abo si Ana. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Walang kamalay-malay itinaas ni Lara ang kanyang kamay patungo sa kanyang buhok, ngunit ibinaba rin ito nang hindi bumubunot ng kahit isang hibla. Si Julia naman, ang 9 na taong gulang na madalas atakihin ng panik, ay humakbang pasulong, ngunit mabilis na umatras nang samaan siya ng tingin ni Mariel. Sinungaling, sabi ni Bea, isa sa kambal. Nag-iimbento ka lang para kaawaan namin. Oo nga, sang-ayon ni Pia. Yung yaya naming pang-15, ganyan din ang sinabi. Hindi na tinag si Luz. Ipinagpatuloy niya ang pagkuskos sa pintura sa pader. Maniniwala kayo sa gusto ninyong paniwalaan, sagot niya. Pero alam ko ang pinagdaanan ko. Alam ko ang pakiramdam na magising sa gabi, na sumisigaw, naaamoy ang usok na wala naman doon. Alam ko ang pakiramdam na hanapin ang mukha ng mahal mo sa bawat taong nakakasalubong mo, kahit alam mong hindi mo na siya makikita. Ang bawat salita ay tumama sa mga bata sa iba't ibang paraan. Niyakap ni Sofia ang batang naiihi sa kama ang kanyang sarili. Si Julia ay nagsimulang huminga ng mas mabilis, tila nagsisimula na ang isang atake. Napansin ito ni Luz at agad na iniba ang usapan. Nakita ko yung photo album sa library kahapon. Napakaganda ng nanay ninyo. Kamukhang-kamukha ninyo siya. Si Mariel, na kanina pa matigas ang ekspresyon, ay biglang nakaramdam ng panunubig ng kanyang mga mata. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo paakyat ng hagdan. Isa-isang sumunod ang kanyang mga kapatid, maliban kay Angela, na nanatili sa isang baitang ng hagdan, pinagmamasdan si Luz na magtrabaho. Pagtapos ng tanghalian, habang nililinis ni Luz ang kwarto ni Sofia, natagpuan niya ang mga basang kumot na maingat na itinago sa ilalim ng kama. Walang bakas ng pandidiri o galit sa kanyang mukha. Kinuha niya ito at isinama sa mga labahin. Paglingon niya, nakita niya si Sofia na nakatayo sa pintuan, ang mukha ay pula sa hiya at may mga luha sa kanyang mga mata. Pinagalitan ako ng huling yaya, sabi ng bata, ang boses ay halos pabulong. Hindi mo naman yan ginusto, sagot ni Luz habang tinutupi ang isang malinis na kumot. Alam mo ba, noong mas bata pa ako sa'yo, ganyan din ako. Natatakot kasi akong matulog mag-isa. Hindi ako takot mabilis na tanggi ni Sofia. Napapanaginipan ko lang minsan si Mommy sa ospital, tapos pagising ko basa na ako. Naiintindihan ko, sabi ni Luz. May ideya ako. Gabi-gabi mag-iiwan ako ng isang maliit na timba
na may maligamgam na tubig at malinis na tuwalya sa banyo mo. Kapag nangyari ulit, pwede mo nang linisin ang sarili mo bago pa magising ang lahat. Sikreto nating dalawa. Isang liwanag ng ginhawa ang gumuhit sa mukha ni Sofia na tila isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Paglipas ng hapon, nakita ni Luz si Julia sa isang sulok ng pasilyo na kayuko at hirap huminga. Nakilala niya agad ang mga senyales ng isang panic attack. Siya mismo ay dumanas nito ng maraming beses. Sa halip na magtanong, umupo lang si Luz sa tabi ng bata, may sapat na distansya. 5 bagay na nakikita mo, sabi niya sa mahinahong boses. Napatingin sa kanya si Julia litong-lito. Isang laro ito na nakatulong sa akin, paliwanag ni Luz. 5 bagay na nakikita mo, 4 na bagay na nahahawakan mo, 3 bagay na naririnig mo, 2 bagay na naaamoy mo, at 1 bagay na nalalasahan mo. Nag-aalangan, sinubukan ni Julia. Kay kurtina, painting, pipinto, magaling. Ngayon 4 na bagay na nahahawakan mo. Nagpatuloy ang ehersisyo hanggang sa unti-unting bumalik sa normal ang paghinga ni Julia. Pagkatapos ang bata ay mukhang pagod, ngunit mas kalmado na. Sino nagturo sa'yo niyan? Yung psychologist ko. Pagkatapos mawala ng kapatid ko, sagot ni Luz. Natutunan nating mabuhay kasama ang sakit, hindi ito inaalis. Pagdating ni Gabriel sa bahay ng gabing iyon, isang hindi pamilyar na tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang bahay ay malinis. Ang hangin ay may amoy ng bagong lutong adobo. At sa sala, nakaupo si Luz sa sahig, mahinang binabasahan ng libro si Angela na nakasandal sa kanya. Nagluto ka, tanong ni Gabriel, hindi makapaniwala. Sana po ayos lang. Napansin ko pong wala na kayong stock ng pagkain maliban sa frozen pizza. Hindi, ayos lang. Salamat, sabi niya, hindi mahanap ang tamang salita. Ilang buwan na siyang hindi umuwi sa isang tahanan na parang tahanan talaga. Bumalik siya buong araw, tanong ni Gabriel. Nang paalis na si Luz, tinutukoy si Mariel. Opo, sir. Magbabalik po ako bukas 8:00 kung ayos lang po sa inyo. Tumango si Gabriel, namamangha pa rin sa normalidad ng sitwasyon. Nang nasa may pinto na si Luz, tinawag niya itong muli. Luz, sabi niya, alam kong tagalinis lang ang usapan pero pwede bang ipagluto mo na rin ang mga bata araw-araw? Dadagdagan ko ang sahod mo. Nag-isip sandali si Luz. Ang dagdag na trabaho ay mangangahulugan ng mas kaunting oras para sa kanyang pag-aaral. Ngunit naalala niya ang mukha ni Angela habang kumakain ng pancake at ang ginhawa sa mga mata ni Sofia. Sige po, Sir Gabriel, sagot niya. Pero hindi po ako profesional na kusinera. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa pagod na mukha ni Gabriel, ang unang totoong na ngiti na nakita ni Luz sa kanya. Pagkatapos ng ilang buwan ng pizza at dilatang pagkain kahit anong lutong bahay, ay isang malaking pag-unlad na. Habang papalayo ang taxi, naramdaman ni Luz ang mga tingin mula sa mga bintana. Ang digmaan ay hindi pa tapos, ngunit alam niyang may nabago na. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga pader na itinayo ng 6 na batang de la Merced ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. At sa loob ng mansyon, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, naramdaman ni Gabriel ang isang maliit na kislap ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan pag-asa. 1 buwan ang lumipas. 1 buwan ng mabuhay, ngunit unti-unting nabubuong kapayapaan sa mansyon ng mga de la Merced. Ang dating malakas na sigawan ay napalitan ng mga mahinang usapan. Ang dating mga patibong ay napalitan ng mga proyektong sining ng kambal. Si Sofia ay 2 linggo nang hindi naiihi sa kama. Ang mga panic attack ni Julia ay dumalang. Si Lara ay mas madalas nang nakikitang hawak ang isang libro kaysa sa sarili niyang buhok. At si Angela, ang pinakatahimik sa lahat, ay nagsimula nang bumigkas ng mga salita tubig, salamat. At minsan, sa mahinang-mahinang boses Luz, si Mariel,
ay nanatiling mapagmasid isang general na pinapanood ang kanyang hukbo na unti-unting sumusuko. Hindi na siya hayagang lumalaban, ngunit ang distansya ay naroon pa rin isang pader ng yelo na kahit si Luz ay hindi pa tuluyang natitibag. Isang hapon, habang tinutulungan ni Luz ang kambal sa kanilang pagguhit sa hardin, isang makintab na itim na Mercedes-Benz ang pumarada sa harap ng mansyon. Walang sino man ang nag-anunsyo ng pagdating nito. Mula sa sasakyan bumaba ang isang babae na tila reyna sa kanyang sariling kaharian. Nakasuot ito ng mamahaling puting damit, ang kanyang kulay pilak na buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga mata ay matalas na parang isang agila. Lola, sigaw ng kambal, sabay takbo para salubungin siya. Si Consuelo de la Merced, ang ina ni Gabriel, ay dumating. Niyakap niya ang kanyang mga apo, ngunit ang kanyang mga mata ay nilibot ang buong paligid, sinusuri ang bawat detalye hanggang sa tumuon ito kay Luz. Isang malamig at mapanuring tingin. Pumasok si Gabriel mula sa loob ng bahay, halatang nagulat. Mama, hindi ko po kayo inaasahan. Kailangan pa ba ng imbitasyon para bisitahin ng isang lola ang kanyang mga apo? Sagot ni Consuelo. Ang boses ay matamis, ngunit may talim. Lumapit siya at hinalikan ang pisngi ng anak, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Luz. At ikaw, sabi niya, siguro ikaw ang sikat na kasama na laging nababanggit sa akin ni Helena Alvarenga. Ang pagbanggit sa pangalan ng babae mula sa restaurant ay isang malinaw na mensahe. Tumayo si Luz at nagpakilala ng may paggalang. Luz Viminda po. Luz na lang po. Magandang hapon po, ma'am. Consuelo, pagtatama nito sa kanya, tila hindi nasisiyahan sa titulong ma'am. Tinitigan niya si Luz mula ulo hanggang paa, hindi man lang tinatago ang kanyang pag-insulto sa simpleng suot nito. Narinig ko ang mga himala na ginawa mo raw dito. Interesante. Ang salitang himala ay binitiwan na may kasamang sarkasmo na tanging si Luz at Gabriel lang ang nakapansin. Sa mga sumunod na oras, naging anino ni Luz si Consuelo. Pinanood niya kung paano maghanda ng merienda si Luz. Pinunan niya ang dami ng asukal sa juice. Kinuwestiyon niya ang librong binabasa ni Luz para kay Angela. Tila bawat kilos ni Luz ay dumadaan sa isang mikroskopyo. Habang naghahanda ng hapunan si Luz, pumasok si Consuelo sa kusina at umupo sa isang mataas na upuan. Pinagmamasdan siya. Alam mo, iha, simula ni Consuelo, ang pamilyang ito ay may reputasyong dapat pangalagaan. Ang mga de la Merced ay isa sa mga haligi ng lipunan. Ang mga batang yan ay lalaki sa isang mundo na may matataas na inaasahan. Naiintindihan ko po, sagot ni Luz, nagpatuloy sa paghiwa ng gulay. Talaga ba, tanong ni Consuelo? Dahil sa nakikita ko isang dalaga mula sa tondo ang nagpapatakbo ng pamamahay na ito. Walang tamang pagsasanay, walang karanasan sa aming mundo. Ang aking mga apo ay kailangan ng isang taong magtuturo sa kanila ng tamang asal, hindi isang taong magtuturo sa kanila kung paano mabuhay sa kahirapan. Tinutulungan ko lang po silang malampasan ang kanilang kalungkutan, mahinang sagot ni Luz. Ang kalungkutan ay isang bagay na dapat harapin ng may dignidad, sabi ni Consuelo. Hindi sa pamamagitan ng paglalaro sa putik o pagguhit sa dingding. Kailangan nila ng disiplina, hindi ng kung sino-sinong tagapag-alaga na kinakaawaan sila. Bago pa man makasagot si Luz, pumasok si Mariel sa kusina. Ang kanyang mukha ay sumaya nang makita ang lola. Lola, dito na po kayo matutulog, tanong niya. Oo, apo. Dahil mukhang kailangan ng bahay na ito ng isang tunay na de la Merced, sagot ni Consuelo habang binibigyan ng isang makahulugang tingin si Luz. Ang hapunan ng gabing iyon ay puno ng tensyon. Si Gabriel ay nasa isang dulo ng mahabang lamesa, si Consuelo sa kabila tila dalawang hari sa magkaibang kaharian. Si Luz ay nakaupo kasama ng mga bata, sinusubukang panatilihin ang normalidad. Mariela po, kamusta na ang pag-aaral mo ng French, tanong ni Consuelo, sinisiguradong maririnig ng lahat.
Okay naman po, Lola. Medyo nahihirapan po sa pronunciation, sagot ni Mariel. Ganyan talaga. Ang wika at kultura ay mahalaga. Iyan ang naghihiwalay sa atin sa mga ordinaryong tao. Sabi ni Consuelo, ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Luz. Pagkatapos bumaling siya kay Luz. At ikaw, Luz Viminda, anong kurso ang kinukuha mo? Sa Kolehiyo Psychology po, sagot ni Luz. Psychology, sabi ni Consuelo na may ngiti. Isang napaka-interesanteng kurso para sa mga taong maraming problema. Inilapag niya ang kanyang kubyertos. Nagtataka lang ako, Ricardo, sabi niya, bumaling kay Gabriel. Sa dami ng mga world-class na therapist sa bansa, bakit ka kumuha ng isang estudyante pa lang? Hindi ba't parang paglalagay iyon ng isang apprentice para mag-opera sa isang pasyenteng may malubhang sakit na mula ang mukha ni Gabriel? Mama si Luz ay may koneksyon sa mga bata na hindi nagawa ng sinumang profesional. Koneksyon o simpleng kawalan ng mga alituntunin ganti ni Consuelo. Madaling magustuhan ng mga bata ang isang taong hinahayaan silang gawin ang lahat ng gusto nila. Hindi na nakasagot si Luz. Naramdaman niya ang mga tingin ng lahat, lalo na ang kay Mariel na tila sinasabi, sinabi ko na sa'yo. Naramdaman niya ang pader sa pagitan nila ni Mariel na muling tumataas at kumakapal. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Luz, nilapitan siya ni Mariel. Ang apoy ng paglaban sa mga mata nito ay muling nagliliyab mas maliwanag kaysa dati pinalakas ng gasolinang ibinuhos ng kanyang lola. Narinig mo si Lola, sabi ni Mariel. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. May mga bagay na hindi mo maiintindihan. Ang pamilya ang pangalan ng dugo. Hindi ka nabibilang dito. Pinunasan ni Luz ang kanyang mga kamay at hinarap ang bata. Mariel, ang lola mo. Ang lola ko ay tama, putol ni Mariel. Isa ka lang katulong na pinalad. Pero ang swerte na uubos din. Humakbang siya palapit, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Luz. Hindi ka kailanman magiging bahagi ng pamilyang ito. Sa mga salitang iyon, tumalikod si Mariel at iniwan si Luz na nakatayo sa gitna ng malaking sala. Pakiramdam niya ay mas nag-iisa siya kaysa noong unang araw na tumapak siya sa bahay na yon. Ang kapayapaang pinaghirapan niyang buuin sa loob ng isang buwan ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Ang reyna ay dumating at sa kanyang pagdating, muling idineklara ang digmaan. Sa kabila ng pananatili ni Consuelo sa mansyon, may mga sandaling tila bumabalik ang kapayapaan. Napapansin ni Gabriel ang maliliit na pagbabago. Isang tunay na ngiti mula kay Laura, isang kwento mula kay Julia, isang yakap mula sa kambal. At sa likod ng bawat isa sa mga ito, nakikita niya si Luz. Isang gabi, matapos masigurong tulog na ang mga bata, nilapitan ni Gabriel si Luz sa kusina. Ang tensyon na dala ni Consuelo ay tila isang ulap na nakabitin sa kanilang lahat. Luz, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay mahina, ngunit seryoso. Kailangan nating mag-usap tungkol sa progreso ng mga bata. Sige po, sir. Hindi dito, sabi niya. Gusto kitang ilabas para sa hapunan. Sa isang lugar na tahimik kung saan makakapag-usap tayo ng maayos. Bilang boss at empleyado, mabilis niyang idinugtong kahit na ang mga salitang iyon ay tila kasinungalingan sa kanyang sariling pandinig. Nagatubili si Luz. Ang ideya na lumabas kasama siya, lalo na't naroon si Consuelo, ay tila isang panganib. Ngunit nakita niya ang pagod at pakiusap sa mga mata ni Gabriel. Pumayag siya. Ang napiling restaurant ay isa sa pinakamahal sa Bonifacio Global City. Kumikinang ang mga chandelier, ang mga kubyertos ay pilak, at ang bawat panauhin ay nakasuot ng damit na nagkakahalaga ng buong sweldo ni Luz sa isang taon. Pumasok si Luz, suot ang kanyang pinakamagandang damit, isang simpleng kremang bestida na binili niya mula sa isang ukay-ukay para sa kanyang huling kaarawan. Agad niyang naramdaman ang mga mapanuring tingin. Pakiramdam niya ay
Isa siyang maya na napadpad sa pugad ng mga agila. Napakaganda mo, bulong ni Gabriel. Nang maupo sila, napapansin ang kanyang pagkailang. Salamat po, sagot ni Luz, pero parang hindi po ako bagay dito. Ngumiti si Gabriel. Ang tunay na ganda ay hindi nakikita sa damit, Luz. Nasa pagkatao yan. At kung pagbabasehan yan, ikaw ang pinakamaganda sa lugar na ito. Dahil sa sinseridad sa kanyang boses, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Luz. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga bata, ngunit unti-unting napunta ang usapan sa kanila. Nalaman ni Gabriel ang pangarap ni Luz na magtayo ng isang libreng klinika para sa mga batang hindi kayang magbayad para sa tulong psikolohikal. Nalaman naman ni Luz na ang bilyonaryong kaharap niya ay dating nangarap maging isang arkeologo. Gusto kong hukayin ang mga nawawalang sibilisasyon, kwento ni Gabriel, isang kislap ng kabataan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Pero kailangan kong maging praktikal, kailangan kong kumita. Sa mga sandaling iyon, hindi sila boss at empleyado. Sila ay dalawang taong may mga pangarap, isang natupad at isang pinagsisikapang abutin. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila, mas makahulugan kaysa sa anumang salita. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag. Ricardo, darling, anong ginagawa mo dito? Isang babaeng nakasuot ng kumikinang na itim na gown, puno ng alahas, ang lumapit sa kanilang lamesa. Siya si Eileen, ang kaibigan ni Consuelo, ang babaeng binanggit sa mansyon. Tumayo si Gabriel, ang kanyang nangiti ay pilit. Eileen, anong ginagawa mo dito? Dinner with some friends, sagot nito bago ibinaling ang kanyang tingin kay Luz. Tinitigan niya si Luz mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghamak. At sino naman itong kaibig-ibig mong kasama? Ang salitang kaibig-ibig ay binitiwan na may halong pangiinsulto. Siya si Luz Viminda Oliveira, sagot ni Gabriel, may diin sa bawat salita. Ang therapeutic companion ng mga anak ko. Oo. Ang himala worker, sabi ni Eileen na may sarkastikong ngiti. Ang estudyante pa lang. Di ba how very progressive of you, Ricardo? Bumaling si Eileen kay Luz. So anong pakiramdam, iha, na iwanan ang tondo para makikain sa ganitong lugar? Hindi nakasagot si Luz. Pakiramdam niya ay sinampal siya. Eileen, that's enough, Maring, sabi ni Gabriel. Oh, I'm just making conversation. Pagtatanggol ni Eileen sa sarili, habang kumukuha ng isang baso ng red wine mula sa isang dumadaang waiter. Relax, Ricardo. Anyway, I just wanted to say hi. At sa isang kilos na tila sinadya, ngunit pinalabas na aksidente, iwinasiwas ni Eileen ang kanyang kamay. Splash! Ang matingkad na pulang alak ay bumuhos sa kremang bestida ni Luz. Isang malaking pulang mantsa ang kumalat sa dibdib nito na tila isang sariwang sugat. Natahimik ang lahat sa paligid. Oh my goodness, I'm so clumsy, sigaw ni Eileen. Ang kanyang pagkukunwaring gulat ay halatang halata. Tumingin siya sa mantsa. Naku, pasensya na talaga. Sana matanggal pa yan. Mukha pa namang manipis ang tela. Humagikgik siya. Baka mas mahal pa ang mantsa ng alak kaysa sa damit mo. Iyon na ang huling patak. Nanigas ang panga ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kalmado niyang inilabas ang kanyang wallet, kumuha ng ilang libong piso, at inilapag ito ng marahas sa lamesa. Tumayo siya at hinawakan ng kamay ni Luz. Tara na, sabi niya, sa isang boses na mababa, ngunit puno ng awtoridad. Hinarap niya si Eileen, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Hindi aksidente ang ginawa mo, Eileen. At simula ngayon, hindi na kita kaibigan. Walang lingon-likod, hinila niya si Luz palabas ng restaurant. Iniwan si Eileen na nakatulala at ang buong restaurant na nagbubulungan. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Pinunit nito ang hangin sa pagitan nila. Si Luz ay nakatingin lang sa bintana. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Luz, patawarin mo ako. Basag ni Gabriel sa katahimikan.
Umiling si Luz, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Hindi niyo po kasalanan. Kasalanan ko. Hindi dapat kita dinala doon. Sa wakas lumingon si Luz at sa kanyang mga mata nakita ni Gabriel ang isang sakit na mas malalim pa sa kahihiyan, hindi tungkol sa damit. Gabriel, sabi niya sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang pangalan nang walang sir. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi tungkol sa alak. O kay Aileen, itinuro niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay itinuro siya. Ito ang dahilan kung bakit hindi pwede. Ang mundo mo at ang mundo ko. Hindi sila magtatagpo ng walang masasaktan. Tumingin siya, samaman siya sa kanyang damit. At sa tuwing magtatangka tayong paglapitin sila ako ang laging mamantsahan. Walang naisagot si Gabriel. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsasabi ng isang masakit na katotohanan si Luz. Ang pagtatanggol niya kanina ay isang panalo sa isang laban, ngunit inilantad nito ang isang digmaang hindi niya sigurado kung paano ipapanalo. Ang gabi ng insidente sa restaurant ay nag-iwan ng isang malalim na lamat sa relasyon ni Gabriel at Luz. Nagkaroon ng isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Professional, magalang, ngunit malamig. Ang lahat ng init at pag-asa na nagsisimulang umusbong ay natabunan ng malamig na katotohanan ng kanilang magkaibang mundo. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Mariel. Nakita niya kung paano iiwasan ni Luz ang tingin ng kanyang ama. Nakita niya ang pilit ng ngiti sa mga labi ng kanyang ama. At para sa isang 12 taong gulang na bata, na ang tanging misyon ay protektahan ang alaala ng kanyang ina, ito ay isang tagumpay. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang lason. Ang kanyang lola, si Consuelo, ay patuloy na bumubulong sa kanyang tainga. Tingnan mo, apo, sabi ni Consuelo, isang hapon, habang magkasama sila sa library. Ang mga taong hindi kabilang ay kusang umaalis. Kailangan lang ng kaunting tulak. Si Mariel na dating nakukontento na lang sa maliliit na ganti ay nakaramdam ng isang bagong kapangyarihan. Ang kanyang lola ay hindi lang isang kakampi. Siya ay isang mentor sa sining ng digmaang sosyal. Isang Biyernes ng gabi, umalis si Gabriel para sa isang mahalagang business dinner. Si Consuelo naman ay may sariling social event na pupuntahan. Ang mga bata ay naiwan sa pangangalaga ng matandang kasambahay at ni Luz. Ito ang perpektong pagkakataon. Matapos patahimikin ni Luz ang mga bata sa kani-kanilang mga kwarto, nagsimula siyang magligpit sa baba. Ngunit sa itaas isang lihim na pagpupulong ang nagaganap. Tinipon ni Mariel ang kanyang 5 kapatid sa kanyang silid. May ipapanood ako sa inyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang mapanganib na pananabik. Inilabas niya ang isang tablet. Isang kwento tungkol sa isang pamilya na ang nanay ay namatay at ang tatay ay nagdala ng isang bagong babae sa bahay. Ayoko niyan, sabi ni Julia, na madaling matakot. Baka nakakatakot. Hindi yan nakakatakot pagsisinungaling ni Mariel. Isa itong aral para malaman ninyo kung ano ang mangyayari kapag hinayaan nating may pumasok na estranghero sa pamilya natin. Ang pelikula ay hindi isang simpleng drama. Ito ay isang psychological horror film. Tungkol ito sa isang madrasta na sa una ay mabait, ngunit unting nagpapakita ng kanyang tunay na kulay, isang demonyong nagpapahirap sa mga bata. Ang mga eksena ay puno ng madidilim na anino, nakakatakot na bulong, at mga imahe ng isang pamilyang winawasak mula sa loob. Ang epekto ay agaran at malala. Ang unang sumigaw ay si Julia. Isang matinis na sigaw na tumagos sa katahimikan ng gabi. Nagsimula siyang huminga nang mabilis ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, isang full-blown panic attack. Sumunod ang kambal, si Bea at Pia,
na kanina'y tuwang-tuwa pa ay nag-umpisang umiyak nang walang tigil nag-uunahan sa pagtago sa ilalim ng kama ni Mariel. Si Sofia ay napaupo sa sahig tulala at isang basa, at mainit naman siya ang unti. Unting kumalat sa kanyang pajama. Si Lara ay nagsimulang magbunot ng kanyang buhok, hindi na palihim kundi hayagan, tila sinusubukang alisin ang mga nakakatakot na imahe sa kanyang isipan. At si Angela, ang batang hindi nagsasalita, ay nakatingin lang sa screen. Ang kanyang katawan ay nanginginig, habang ang manikang hawak niya ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Narinig ni Luz ang unang sigaw at dali-daling umakyat. Ang tanawin na bumungad sa kanya ay isang eksena mula sa impyerno. 6 na bata sa iba't ibang antas ng takot at pagkasira. Si Mariel lang ang hindi umiiyak. Nakatayo siya sa gitna ng kaguluhan. Hawak ang tablet, ang kanyang mukha ay maputla. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang kakaibang liwanag, isang liwanag ng tagumpay na may bahid ng pagsisisi. Anong ginawa mo? Tanong ni Luz. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang paparating na bagyo. Hindi sumagot si Mariel. Inuna ni Luz ang mga bata. Niyakap niya si Julia, ginagabayan ito sa breathing exercise na itinuro niya. Inutusan niya ang kasambahay na magtimpla ng mainit na gatas. Isa-isa niyang pinakalma ang kambal. Pinunasan niya si Sofia ng walang sinasabi. At binuhat niya si Angela na nakayakap sa kanya ng mahigpit na tila ayaw nang bumitaw. Nang dumating si Gabriel, ang bahay ay tila binomba. Tahimik na ngayon, ngunit isang mabigat at nakakalasong katahimikan. Naabutan niya si Luz sa sala, karga-karga ang natutulog na si Angela, habang ang ibang mga bata ay magkakasamang natutulog sa isang malaking kutsyon sa sahig, tila mga sundalong pagod sa digmaan. Anong nangyari? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ikinuwento ni Luz ang lahat. Walang paghuhusga, inilahad lang niya ang mga katotohanan. Puno ng galit at hindi makapaniwalang sakit, pinuntahan ni Gabriel si Mariel sa kanyang kwarto. Naabutan niya itong nakaupo sa kama, nakatingin sa kawalan. Bakit, Mariel? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Bakit mo sinaktan ang mga kapatid mo? Tumingin si Mariel sa kanyang ama. Ang mga mata ay tuyo, ngunit puno ng akusasyon dahil abala ka sa pakikipag-date mo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag. Nasa isang mamahaling restaurant ka, kasama niya, habang si Mommy ay 1 taon pa lang napatay. Habang kami nag-iisa dito, hindi kami nagde-date, sigaw pabalik ni Gabriel. At kahit na totoo pa yan, anong karapatan mong gamitin ang mga kapatid mo para parusahan ako? Hindi ikaw ang pinaparusahan ko, ganti ni Mariel. Pinoprotektahan ko sila. Mula sa kanya, mula sa mga tulad niyang papalit kay Mommy. Walang papalit sa Mommy ninyo. Talaga tumayo si Mariel, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa galit. Kung ganon, bakit mo siya tinititigan na parang siya ang araw at mga bituin? Bakit kang ngumingiti ulit? Nakalimutan mo na ba si Mommy? Nakalimutan mo na ba kung gaano tayo kasaya bago siya nawala? Ang bawat salita ay tila isang punyal na tumutusok sa puso ni Gabriel. Sa sobrang galit at sakit, isang bagay ang lumabas sa bibig ni Gabriel na hindi niya inaasahan. Sa tingin mo ba, gugustuhin ng Mommy mo na makita kang nagiging isang halimaw? Na sinasaktan mo ang sarili mong mga kapatid dahil sa sarili mong pagiging makasarili? Natigilan si Mariel. Ang kanyang mukha ay tila sinampal. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na sakit. Bumagsak siya sa kanyang kama at sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nagsimula siyang umiyak, isang iyak na puno ng kalungkutan, galit at pagkalito. Naiwang nakatayo si Gabriel sa gitna ng silid, dinig ang sariling mabilis na paghinga. Napagtanto niya ang bigat ng kanyang sinabi. Sa pagnanais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, sinaktan niya ang kanyang anak sa paraang hindi niya inaakala.
Bumaba siya at nakita si Luz na nagbabantay pa rin sa mga bata. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salitang namutawi, ngunit sa tingin na yon, isang masakit na katotohanan, ang kanilang pinagsaluhan ang sugat ng pamilyang ito ay mas malalim at mas malala kaysa sa kanilang inaakala. Kinabukasan ng mansyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bata ay hindi lumabas ng kanilang mga silid. Si Gabriel ay nagkulong sa kanyang opisina at si Luz ay naglinis ng isang bahay na parang isang musoleo. Pumasok siya sa kwarto ni Mariel para kumuha ng mga labahin. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng galit, ngunit ang nakita niya ay isang batang nakahiga sa kama, nakatalukbong ng kumot, hindi gumagalaw. Mariel, tawag ni Luz, walang sagot. Lumapit siya. Mariel, gising na. Hinawakan niya ang balikat nito. Malamig. Itinaas ni Luz ang kumot at isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Si Mariel ay nakahiga doon. Maputla na parang papel, ang kanyang paghinga ay mababaw. Sa sahig sa tabi ng kama ay isang walang laman na bote ng sleeping pills ni Gabriel. Ang sigaw ni Luz ay tila isang punyal na humiwa sa nakabibinging katahimikan ng mansyon. Bumagsak ang lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod. Si Mariel ang matapang at palaban na si Mariel ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang balat ay kasing putla ng kanyang puting kumot. Ang kanyang paghinga ay halos hindi maramdaman. Sa tabi niya ang walang laman na bote ng sleeping pills ay tila isang maliit na lapida. Narinig ni Gabriel ang sigaw at tumakbo paakyat na hindi pa nararanasan sa buong buhay niya. Nang makita niya ang eksena, ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang CEO na kayang pamunuan ng libu-libong empleyado ay biglang naging isang amang walang magawa, paralisado sa takot. Hindi! Hindi! Mariel, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag. Si Luz ang unang nakabawi ng ulirat. Gabriel, tumawag ka ng ambulansya ngayon na. Ang kanyang boses, bagamat nanginginig, ay may diin at awtoridad na gumising kay Gabriel mula sa kanyang pagkakatulala. Ang mga sumunod na minuto ay isang malabong paghahalo ng sindak at kaguluhan. Habang kausap ni Gabriel ang emergency services, maingat na inayos ni Luz si Mariel. Sa recovery position, tinitiyak na bukas ang daanan ng kanyang hininga. Hinaplos niya ang malamig na noo ng bata. Laban, Mariel. Laban lang, bulong niya. Ang biyahe papuntang ospital ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Gabriel. Bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat busina ng sasakyan ay tila isang pangungutya sa kanilang pagmamadali. Hawak niya ang manibela, nang napakahigpit ang kanyang mga daliri ay namumuti, habang sa likod si Luz ay patuloy na kinakausap si Mariel. Sinusubukang panatilihin itong gising kahit na ang mga mata ng bata ay nananatiling nakapikit. Sa emergency room, ang mga doktor at nurse ay kumilos ng mabilis. Dinala nila si Mariel sa loob at ang swing doors ay nagsara sa harap ni na Gabriel at Luz na tila isang hatol. Naiwang mag-isa sa malamig at puting pasilyo, bumagsak si Gabriel sa isang upuan. Ang kanyang malakas na katawan na laging tuwid at puno ng kumpiyansa ay biglang nanghina. Ibinagsak niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Victoria, humagulgol siya na parang isang bata. Kasalanan ko to lahat, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Masyado akong naging abala. Hindi ko nakita ang sakit niya. Umupo si Luz sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Maingat niyang ipinatong ang kanyang kamay sa nanginginig na balikat ni Gabriel. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng suporta. Hindi mo to kasalanan, Gabriel, sabi niya sa mahinang boses. Pinapakita lang niya na malakas siya. Minsan ang mga pinakamatapang ang siyang pinakamatinding nasasaktan sa loob. Bago pa man makasagot si Gabriel, isang malakas at makapangyarihang presensya ang dumating, si Consuelo de la Merced,
na natanggap ang balita mula sa isang kasambahay, ay pumasok na tila isang bagyo ang kanyang mukha, ay isang maskara ng galit at pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay hindi tumingin sa kanyang anak. Direkta itong tumuon kay Luz, nanlilisik sa puot. Ikaw, sigaw niya ang kanyang boses, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ospital. Lumapit siya kay Luz at walang awang dinuro ito. Anong ginawa mo sa apo ko? Simula nang dumating ka sa bahay na, yan wala nang ginawa ang pamilya ko kundi masira. Mama, tama na. Subok ni Gabriel na tumayo, ngunit ang boses niya ay mahina dahil sa sariling pagdadalamhati. Hindi pinansin ni Consuelo ang anak. Tinitigan niya si Luz na parang isang insektong dapat durugin, isa kang ahas, isang manggagamit. Pumasok ka sa buhay namin na nagpapanggap na anghel, pero laso ng dala mo. Tingnan mo ang nangyari. Ang apo ko ay nag-aagaw buhay dahil sa'yo. Consuelo, wala siyang kasalanan. Sabi ni Luz, tumayo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Huwag mo akong tawaging Consuelo, sigaw ng matanda. Lumapit ito at sa isang iglap, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Pak! Ang sampal ni Consuelo ay tumama sa pisngi ni Luz ng buong lakas. Napahawak si Luz sa kanyang namumulang mukha hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Ang sampal na yon ang gumising kay Gabriel. Tila isang bomba ang sumabog sa loob niya. Ang lahat ng pinigilang galit, sakit at pagkabigo sa loob ng isang taon ay sumabog palabas. Tama na, sigaw niya, isang sigaw na nagpatigil sa lahat, pati na sa mga nurse na napalingon. Humarap siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Huwag na huwag mong sasaktan si Luz sa harap ko. Nagulat si Consuelo. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan siya ng kanyang anak. Paalisin mo ang babaeng yan, Ricardo. Utos ni Consuelo. Siya ang problema dito. Hindi ganti ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi siya ang problema. Ang problema ay tayo. Ang problema ay ako, dahil naging bulag ako. At ang problema ay ikaw, Mama. Ang iyong kayabangan, ang iyong pagtingin sa mga tao base sa kanilang yaman. Iyon ang lason na dahan-dahang pumapatay sa pamilya ko. Itinuro niya ang pintuan ng emergency room. Ang anak ko ay nasa loob dahil sa bigat ng nararamdaman niya na walang sino man sa atin, kahit ako ang nakaintindi. Si Luz. Si Luz lang ang nakakita. Siya lang ang tunay na tumulong sa amin na magsimulang muli. Natigilan si Consuelo, walang masabi. Kaya simula ngayon, Mama, pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay bumaba ngunit mas mabigat. Kung hindi mo kayang respetuhin ang babaeng nagligtas sa pamilya ko, malaya kang umalis. Pero siya, mananatili siya. Ang mga salitang yon ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa sarili niyang ina at isang panunumpa ng katapatan kay Luz. Sakto namang lumabas ang isang doktor. Mr. De La Merced agad na lumapit si Gabriel. Dok, kamusta po ang anak ko na iligtas natin siya sa tamang oras? Stable na siya ngayon, sabi ng doktor. Ginawa namin siya ng gastric lavage. Magdamag siyang mananatili dito para sa obserbasyon. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni na Gabriel at Luz. Bumagsak ang balikat ni Gabriel sa sobrang lunas. Nang payagan na silang makita si Mariel, ang bata, ay gising na ngunit nanghihina. Nakakabit ito sa dextrose, ang kanyang muka ay maputla pa rin. Unang pumasok si Gabriel. Niyakap niya ang anak, umiiyak. Patawarin mo si Daddy, anak. Patawarin mo ako. Si Consuelo ay pumasok, ang kanyang muka ay isang komplikadong halo ng pagsisisi at pag-aalala. Nang makita ni Luz na oras na para umalis, tumalikod na siya. Ngunit isang mahinang boses ang tumawag sa kanya. Luz, si Mariel. Lumingon si Luz. Huwag kang umalis. Sabi ng bata, ang kanyang boses ay halos pabulong. Tumingin siya kay Gabriel, pagkatapos ay kay Luz. Sa kanyang mga mata may isang bagong pag-unawa, isang pagsusumamo. Please, stay. Ang simpleng mga salitang iyon
ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ay isang bandila ng pagsuko mula sa general ng oposisyon. Ito ay isang pag-amin na sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali, hindi ang kanyang ama o ang kanyang lola ang kanyang hinanap, kundi ang babaeng pinilit niyang paalisin. Tumango si Luz, may mga luha na ring dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ako aalis, Mariel, nandito lang ako. Tumingin si Gabriel mula sa kanyang anak, patungo kay Luz, at sa wakas ay naunawaan niya. Ang paghilom ng kanyang pamilya ay hindi mangyayari kung aalisin niya ang pinagmumulan ng kanilang bagong liwanag. Sa sulok tahimik na pinanood ni Consuelo ang lahat, walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit sa kanyang mga mata, ang apoy ng galit ay napalitan ng isang malamig at nakalilitong liwanag. Natalo siya. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. 3 araw pagkatapos ng insidente, umuwi si Mariel sa mansyon. Hindi isang malakas na salubong ang naghihintay sa kanya, kundi isang tahimik at maingat na pagtanggap. Ang hangin sa bahay ay nagbago. Ang dating tensyon ay napalitan ng isang marupok na pag-iingat na para bang lahat ay naglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin, takot na mabasag muli ang kapayapaan. Ang kanyang mga kapatid ang unang sumalubong sa kanya. Naghanda ang kambal ng isang welcome home banner na gawa sa lumang karton at krayola. Nag-bake si Sofia ng medyo sunog na cookies gamit ang isang recipe na itinuro ni Luz. Inayos ni Julia ang lahat ng paboritong stuffed animals ni Mariel sa kanyang kama. Tumugtog si Lara ng isang simpleng himig sa piano at inabutan siya ni Angela ng isang guhit isang bahaghari sa ibabaw ng isang bahay kung saan lahat ng 6 na stick figures ay magkakahawak kamay. Si Mariel na laging matigas at palaban ay napaluha sa simpleng mga gestong yon. Niyakap niya ang kanyang mga kapatid isa-isa, isang yakap na mas mahigpit at mas makahulugan kaysa sa dati. Nananatili si Consuelo sa mansyon, ngunit ibang Consuelo na ang kanilang kasama. Ang reyna ay tila nawalan ng korona. Siya ay tahimik mapagmasid, at sa unang pagkakataon, tila nag-aalangan. Pinapanood niya kung paano alagaan ni Luz ang kanyang mga apo, kung paano nito binibigyan ng espasyo si Mariel, kung paano nito pinapanatili ang isang aura ng kalmado sa gitna ng isang marupok na sitwasyon. Isang hapon, habang nagpapahinga ang mga bata, nakita ni Consuelo si Luz sa hardin, nag-aayos ng mga materyales para sa isang aktibidad, mga clay pintura at malalaking papel. "Maaari ba akong umupo rito?" tanong ni Consuelo. Ang kanyang boses ay formal, ngunit wala na ang dating talim. "Siyempre po," sagot ni Luz. Umupo si Consuelo sa isang silyang bakal, pinapanood ang mga inihahanda ni Luz. "Ano ang plano mo dyan?" "Isang art therapy session," paliwanag ni Luz. Isang paraan para mailabas nila ang kanilang nararamdaman tungkol sa nangyari kay Mariel nang hindi kailangang magsalita. Kumuha si Consuelo ng isang piraso ng clay. Pinipisil-pisil ito sa kanyang mga palad na napapalibutan ng mamahaling singsing. Isang kakaibang pamamaraan. Noong panahon ko ang mga mahihirap na damdamin ay itinatago, hindi ginagawang figurin. "At epektibo po ba yon?" mahinang tanong ni Luz. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Consuelo. Siyempre hindi. Kaya nga puno ang mundo ng mga henerasyong hindi marunong humarap sa sarili nilang emosyon. Ang pagiging prangka ni Consuelo ay ikinagulat ni Luz. "Pinanood kita sa mga nakaraang araw." Pagpapatuloy ni Consuelo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo sa bagong tanim na cherry blossom tree na plano ni Gabriel. "Dapat kong aminin ang iyong pamamaraan. Kahit gaano pa ito ka-alternatibo ay nagdudulot ng resulta. Hindi ko pa kailanman nakita si Mariel na ganito kabukas tungkol sa kanyang nararamdaman. Iyon na ang pinakamalapit sa isang papuri
na narinig ni Luz mula sa matanda. Alam mo iha, sabi ni Consuelo, ang kanyang boses ay biglang naging mas mahina. Nang mamatay ang aking asawa, ang ama ni Ricardo, halos ganito rin ang ginawa ko. Hindi kasing grabe ng kay Mariel, pero may mga linggong uminom ako ng mas maraming pampatulog kaysa sa inireseta para lang hindi ko maramdaman ang sakit. Walang nakakaalam kahit si Ricardo. Natigilan si Luz sa pag-amin na yon. Bigla ang matigas na matriarka sa kanyang harapan ay naging isang babaeng may sariling mga lihim na sugat. Ngayon, habang pinagmamasdan ko si Mariel, sabi ni Consuelo, naiisip ko na marahil kung mas maayos kong hinarap ang sarili kong sakit, mas natulungan ko sana ang anak ko at ang mga apo ko nang mawala si Victoria. Sa wakas na intindihan ni Luz. Ang galit ni Consuelo ay hindi lang tungkol sa pagiging mayaman o mahirap. Ito ay tungkol sa takot-takot na makita ang kanyang pamilya na muling masaktan sa paraang alam niyang hindi niya kayang ayusin. Samantala, nagsimula na ang mga sesyon ni Mariel sa isang psychiatrist kasabay ng patuloy na suporta mula kay Luz. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagbagsak ng kanyang mga pader. Sa isa sa kanilang mga usapan sa hardin, habang nakaupo sila, malapit sa puno isang pag-amin ang binitiwan ni Mariel. Narinig ko kayo noong gabing iyon, sabi niya, hindi tumitingin kay Luz. Ikaw at si Papa, sa veranda, pagkatapos ng insidente sa pelikula. Naghihintay lang si Luz. Narinig ko nang sinabi mong hindi ka pwedeng maging para sa kanya dahil kami-kaming mga anak niya ang dapat mauna o tumingin si Mariel kay Luz. Wala pang gumawa niyon para sa amin. Lahat ng ibang babae mas interesado sila kay Papa sa pera niya sa bahay na ito. Walang tunay na nagmalasakit sa amin. Alam mo ba pagpapatuloy ni Mariel sa ospital, habang hinihintay namin ang resulta, sinubukan ni Lola na kumbinsihin si Papa na paalisin ka na. Sinabi niya na ikaw ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang pamilya, lalo na ako. At anong sinabi ng Papa mo? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Mariel. Sinabi niya na kaya ko ginawa yon ay dahil hindi ko kayang harapin ang nararamdaman ko. At sinabi niya na ikaw lang ang nag-iisang tao na nakapagparamdam sa kanya na posible pang maging buo kami ulit. May mga luhang namuo sa mga mata ni Mariel. Sinabi ni Papa na hindi lang ako ang iniligtas mo. Iniligtas mo rin daw siya. Naramdaman ni Luz ang sarili niyang mga mata na nag-iinit, ngunit pinanatili niya ang kanyang katatagan. At sa tingin ko, nag-atubili si Mariel, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Sa tingin ko, mahal ka rin niya. Ang mga salitang yon ay bumitin sa hangin mabigat at puno ng kahulugan. Mariel, maingat na sabi ni Luz, ang nararamdaman ng mga matatanda ay komplikado. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang iyong paggaling at ang kapakanan ninyong magkakapatid. Ngunit isang bagay ang nagbago sa mga mata ni Mariel. Ang dating galit ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa na hindi akma sa kanyang edad. Pero paano kung hindi na ito tungkol sa pagpapalit kay Mommy, tanong niya. Paano kung tungkol na ito sa paghahanap ng isang bagong espasyo? Isang ibang lugar. Natigilan si Luz. Tinanong ako ng psychiatrist ko, sabi ni Mariel, kung sa tingin ko ba ay gugustuhin ni Mommy na manatili kaming malungkot magpakailanman. Kung iyon ba ang tamang paraan para parangalan siya, tumingin siya sa puno. Ang sagot ko ay hindi. Laging sinasabi ni Mommy na ang buhay ay dapat ipagdiwang kahit sa gitna ng sakit. Sa wakas, tumingin si Mariel ng diretso sa mga mata ni Luz. Sa tingin ko magugustuhan ka niya. Hindi bilang kapalit, walang sino man ang makakagawa noon, kundi bilang isang taong nag-aalaga sa amin sa paraang gusto niya. Ang mga salitang yon na nagmula kay Mariel ay mas mahalaga kaysa sa anumang basbas. Inabot ni Luz ang kamay ng bata at sa unang pagkakataon, hindi ito umiwas. Hinawakan ito ni Mariel pabalik. Isang hapon, habang nag-aaway sina Consuelo at Luz,
sa isang maliit na bagay, ang tamang paraan ng pagtutupi ng kumot, isang boses ang pumutol sa kanila. Lola, tama na po. Pareho silang napalingon. Nakatayo sa pintuan si Mariel, ang kanyang postura ay tuwid at may awtoridad. Pinapalala niyo lang po ang lahat, sabi ni Mariel, nakatingin sa kanyang lola. Sinusubukan naming maging maayos. Si Luz ay tumutulong sa amin. Tumingin siya kay Luz at pagkatapos ay bumalik kay Consuelo. Mali po kayo sa kanya. Hindi siya ang kaaway. Tumingin siya sa kanyang ama na kadarating lang at nakatayo sa likod niya. Siya po ang tanging dahilan kung bakit buo pa kami ngayon. Ang deklarasyong yon mula sa pinakamatinding kritiko ni Luz ay ang huling dagok. Walang nagawa si Consuelo kundi manahimik. Napanood ni Gabriel ang lahat mula sa pasilyo. Isang ngiti ng ginhawa at paghanga ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang pinakamalaking hadlang, ang pagtutol ni Mariel, ay tuluyan ng gumuho. Nang gabing iyon, lumapit siya kay Luz sa veranda. Ang hangin ay malamig, ngunit sa pagitan nila may isang bagong init. Narinig mo siya, sabi ni Gabriel. Tumango si Luz. Wala nang hadlang, Luz, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong pag-asa. Wala na. Tumingin siya sa mga mata ni Luz, isang tanong na hindi na kailangang bigkasin, at sa unang pagkakataon, hindi umiwas si Luz. Sa kanyang mga mata, nakita ni Gabriel ang sagot na matagal na niyang hinihintay. Lumipas ang ilang linggo. Ang bahay na dati isang larangan ng digmaan ay naging isang santuwaryo ng paghilom. Ang mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit hindi na rin sila sariwa at dumurugo. May mga peklat na mananatili, mga paalala ng sakit na kanilang pinagdaanan, ngunit ngayon natututunan na nilang dalhin ang mga ito ng may pag-asa. Ang unang anibersaryo ng pagkamatay ni Victoria ay papalapit na. Sa nakaraan ng petsang ito ay isang multo na nagbabanta ng dilim. Ngunit sa tulong ni Luz, nagpasya si Gabriel na harapin ito hindi bilang isang araw ng pagluluksa, kundi bilang isang araw ng pag-alaala. Ang plano ay simple, ngunit makahulugan. Magtatanim sila ng isang cherry blossom tree sa hardin, ang paboritong puno ni Victoria, isang simbolo ng buhay na patuloy na sumisibol kahit pagkatapos ng isang mahabang taglamig. Dumating ang araw na yon, isang maaliwalas na umaga ng Sabado. Ang hardin ay pinalamutian ng mga puting bulaklak. Sa isang maliit na mesa, nakalagay ang paboritong litrato ni Gabriel kay Victoria, kung saan ito ay tumatawa habang hinahangin ang kanyang buhok. Nagtipo ng pamilya. Naroon si Gabriel nakatayo, nang tuwid ang kanyang mukha ay kalmado. Naroon ang 6 na magkakapatid, bawat isa ay may hawak na isang puting rosas. Naroon si Luz nakatayo sa di kalayuan, nagbibigay ng espasyo, ngunit ang kanyang presensya ay isang matibay na suporta. Si Consuelo ay naroon din, ang kanyang dating tigas ay napalitan ng isang tahimik na paggalang. Nagsalita si Gabriel, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pagmamahal. 1 taon na ang nakalipas mula nang iwan tayo ng iyong mami. Ngunit hindi siya tunay na nawala. Ang kanyang pagmamahal ay nananatili sa bawat isa sa atin. Isa-isang lumapit ang mga bata sa maliit na hukay kung saan itatanim ang puno. Inilagay nila ang kanilang mga rosas. Salamat po, Mami, sa pagtuturo sa amin na maging matapang, sabi ng kambal. Salamat po sa mga kwento bago matulog, sabi ni Julia. Salamat po sa musika, sabi ni Lara. Salamat po sa pancakes, sabi ni Sofia na nagpatawa sa lahat. Mahal kita. Mami, bulong ni Angela, ang kanyang boses ay malinaw na ngayon. Huli si Mariel. Lumapit siya sa hukay, ang kanyang mukha ay seryoso. Kumuha siya ng isang maliit na papel mula sa kanyang bulsa at nagsimulang magbasa ng isang tula na isinulat niya. Ang isang bituin ay nawala sa kalangitan, ngunit ang liwanag niya'y hindi mapapantayan. Sa bawat bulaklak na sa hardin ay sisibol ang alaala mo, Mami. Sa puso'y mananatili
hindi tututol. Walang tuyong mata sa hardin. Niyakap ni Gabriel ang kanyang panganay, isang yakap na puno ng pag-unawa at pagmamalaki. Pagkatapos, magkakasama nilang itinanim ang puno ang kanilang mga kamay ay naghahalo sa lupa, isang simbolo ng kanilang pagkakaisa sa gitna ng kalungkutan. Matapos ang seremonya habang ang mga bata ay naglalaro sa di-kalayuan at si Consuelo ay nakikipag-usap sa kasambahay, nilapitan ni Gabriel si Luz. "Samahan mo ako," sabi niya, at dinala siya sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, malayo sa pandinig ng iba. Naupo sila sa katahimikan, pinapanood ang mga batang naghahabulan sa damuhan. Ang mga tawa nila ay tila musika na muling pumuno sa hardin. "Mayroon akong isang panukala para sa'yo." Luz, simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay seryoso. Isang propesyonal na panukala. Tumingin sa kanya si Luz, nagtataka. "Maraming beses mong nabanggit na pangarap mong tulungan ang mga batang hindi kayang magbayad para sa tulong psikolohikal," sabi ni Gabriel. "Gusto kong punduhan ang isang klinika, isang libreng sentro para sa mga bata mula sa mahihirap na komunidad. At gusto kong ikaw ang maging direktor nito kapag nakapagtapos ka na." Natigilan si Luz. Ang alok ay napakalaki, napakabigat. Hindi siya makapagsalita. "Tatawagin natin itong Victoria Center," pagpapatuloy ni Gabriel. "Isang paraan para parangalan siya sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. At isang paraan para pasalamatan ka sa pagtulong sa pamilya ko." "Gabriel, hindi ko alam ang sasabihin ko," sabi ni Luz, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Huwag mo munang sagutin," sabi ni Gabriel na may ngiti. "Pag-isipan mo. Walang anumang obligasyon. Isang komportableng katahimikan muli ang namagitan sa kanila." "Nakausap ko si Mama bago siya umalis," biglang sabi ni Gabriel. "Sinabi niya sa akin na kinailangan niyang lunukin ang kanyang kayabangan at aminin na nagkamali siya tungkol sa'yo. Sinabi niya na ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa pamilyang ito mula nang mawala si Victoria." Tumingin si Gabriel ng diretso sa mga mata ni Luz. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdamin na matagal na niyang itinatago. At sinabi rin niya na oras na para tigilan ko na ang pagtatago sa likod ng aking pagluluksa at aminin kung ano talaga ang nararamdaman ko. Humakbang siya palapit. Inabot niya ang kamay ni Luz. Ang kanyang palad ay mainit at matatag. "Luz, mahal kita," sabi niya, ang bawat salita ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Hindi bilang kapalit ni Victoria. "Mahal kita dahil sa kung sino ka, dahil sa iyong katatagan, sa iyong kabutihan, at dahil ipinakita mo sa akin kung paano muling mabuhay." Napuno ng luha ang mga mata ni Luz. "Alam kong komplikado ito," pagpapatuloy ni Gabriel. "Alam kong marami tayong pagkakaiba, pero handa akong harapin ang lahat ng iyon kasama ka." Bago pa man makasagot si Luz, isang maliit na boses ang pumutol sa kanila. Papa si Angela. Tumakbo ito palapit sa kanila, may dalang isang maliit na bulaklak ng gumamela. "Para sa iyo, Ate Luz," sabi ng bata. Inaabot ang bulaklak kay Luz. Kinuha ito ni Luz at niyakap ang bata. "Salamat, Angela." Sunod-sunod na lumapit ang ibang mga bata na tila naramdaman ang kahalagahan ng sandaling iyon. Umupo si Sofia sa tabi ni Luz, isinandal ang kanyang ulo. Ang kambal ay tumayo sa harapan nila, nakangiti. Si Lara at Julia ay sumandal sa kanilang ama. At sa huli, lumapit si Mariel. Tumayo siya sa harap nilang dalawa. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit kalmado. Tumingin siya kay Luz. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng galit, ay puno na ngayon ng isang malalim na pag-unawa. "Mananatili ka ba sa amin?" tanong ni Mariel. Ang tanong ay simple, ngunit ang kahulugan nito ay malawak. Hindi lang ito isang tanong kung mananatili si Luz sa bahay. Ito ay isang tanong kung handa siyang manatili sa kanilang buhay. Tumingin si Luz sa 6 na magkakapatid, sa kanilang mga mukhang puno ng pag-asa. Tumingin siya kay Gabriel
na naghihintay sa kanyang sagot. Hindi bilang kapalit ni Mommy, paglilinaw ni Mariel ang kanyang boses ay matatag, kundi bilang si Luz. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luz, isang ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito na ang basbas na hinihintay niya. Oo, sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Kung gugustuhin ninyo, gusto namin sabay-sabay na, sabi ng mga bata. Sa ilalim ng puno ng akasya sa tabi ng bagong tanim na cherry blossom tree, isang bagong pangako ang nabuo. Hindi ito isang pangako na kalimutan ng nakaraan, kundi isang pangako na buuin ang isang hinaharap, kung saan ang mga luma at bagong pag-ibig ay maaaring mamuhay ng magkasama, lumago at mamulaklak. 6 na buwan ang lumipas na tila isang iglap. Sa araw ng pagtatapos ni Luz sa kolehiyo, habang tinatawag ang kanyang pangalan para tanggapin ang diploma na may karangalan, isang malakas na hiyawan ang umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Hindi ito mula sa kanyang mga kamag-anak mula sa probinsya na hindi nakadalo, kundi mula sa isang pamilyang kanyang binuo mula sa mga basag na piraso. Sa gitna ng mga manonood, nakatayo si Gabriel, ang kanyang muka ay puno ng pagmamalaki. Sa tabi niya ang 6 na magkakapatid ay sumisigaw at pumapalakpak. Si Mariel ay may hawak na kamera. Ang kambal ay iwiwinawagayway ang isang maliit na banner na may nakasulat na "Congrats Ate Luz, our favorite psychologist." Sa hanay ding iyon nakaupo si Consuelo de la Merced. Ang kanyang dating malamig na ekspresyon ay napalitan ng isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti ng pagtanggap. Sa mga nakalipas na buwan, nasaksihan niya ang patuloy na pagbabago sa kanyang pamilya, isang himala na hindi na niya maaaring ipagkaila. Kinabukasan, ang Victoria Center for Child Wellness ay formal na binuksan sa isang abang komunidad sa Maynila, hindi kalayuan sa Tondo, kung saan lumaki si Luz. Walang grandeng seremonya, walang media. Tanging sina Luz, Gabriel ang mga bata at ang mga unang pamilyang tutulungan nito. Habang ginugupit ni Luz ang pulang laso, hawak kamay niya si Gabriel. Sa likod nila si Mariel ay nagboluntaryong magbasa ng kwento sa mga bata. Si Lara ay tumutulong mag-ayos ng mga art materials. Ang kambal ay namimigay ng juice. Si Julia at Sofia ay nakikipaglaro sa mga mas nakababatang bata. At si Angela ay tahimik na nagdidilig ng mga halaman sa maliit na hardin ng sentro. Ito na ang pangarap ni Luz, at ngayon ito na rin ang pangarap ng kanyang bagong pamilya. Isang linggo pagkatapos noon, sa hardin ng mansyon ng mga de la Merced, sa ilalim ng cherry blossom tree, na ngayon ay nagsisimula nang mamukadkad, isang mas matalik na seremonya ang naganap. Walang daan-daang bisita, walang marangyang dekorasyon, tanging sila. Nakatayo si Gabriel sa harap ng isang maliit na arko ng mga puting bulaklak, suot ang isang simpleng barong, at dahan-dahang lumakad si Luz, sa damuhan suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay pinalamutian ng maliliit na bulaklak. Ang kanyang mga abay ay ang 6 na magkakapatid. Bawat isa ay may dalang isang bagay na sumisimbolo sa kanilang paglalakbay. Dala ni Angela ang kanyang manika, na ngayon ay buo na ang braso. Dala ni Sofia ang isang maliit na worry stone na ibinigay sa kanya ni Luz para sa kanyang mga takot. Dala ni Julia ang isang maliit na kahon na puno ng mga bagay na nagpapakalma sa kanya. Dala ni Lara ang isang music sheet ng isang kantang tinugtog nila ni Luz. At ang kambal ay may suot na makukulay na friendship bracelets na sila mismo ang gumawa. At si Mariel ang huli at pinakamatanda, ang may dala ng pinakamahalaga sa lahat. Sa kanyang mga kamay ay isang maliit at eleganteng silver na picture frame na may larawan ng nakangiting mukha ni Victoria. Nang tanungin ng tagapagsalita kung may nais magsalita, humakbang si Mariel pasulong. Natahimik ang lahat. Tumingin siya kay Gabriel, pagkatapos ay kay Luz. Dati akala ko ang pag-ibig ay parang isang tasa na kapag nabasag ay hindi na maibabalik pa. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Akala ko ang pag-alala sa isang tao ay nangangahulugang hindi na pwedeng magmahal ng iba. Tumingin siya
sa larawan ng kanyang ina. Pero itinuro sa amin ni Mommy na magmahal. At si Ate Luz, tumingin siya kay Luz, may mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Itinuro niya sa amin na posible palang magmahal muli kahit pagkatapos ng pinakamatinding sakit. Hindi ka pumarito para palitan siya, sabi ni Mariel. Pumarito ka para tulungan kaming alalahanin siya ng may ngiti, hindi ng may luha. Pumarito ka para gumawa ng isang bagong lugar sa aming mga puso. Niyakap ni Luz si Mariel ng mahigpit. Salamat, Mariel. Sa kanilang mga panata, si Gabriel ay nangako hindi lang kay Luz, kundi sa 6 na bata. Nangako siyang magiging isang mas mabuting ama, isang amang nakikinig at umuunawa. At si Luz sa kanyang panata ay tumingin sa bawat isa sa 6 na magkakapatid. Hindi ko kayo mga anak at hindi ko susubukang maging ang inyong ina. Si Victoria ay laging magiging ina ninyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Pero ipinapangako ko na magiging kaibigan ninyo ako, magiging gabay ninyo, at sa mga araw na madilim ipinapangako kong magiging liwanag ninyo, ang inyong Luz. Nang halikan ni Gabriel si Luz, ang mga maliliit na rosas na talulot mula sa cherry blossom tree ay nagsimulang mahulog sa paligid nila na parang isang banayad na ulan ng pagpapala. 2 taon makalipas. Ang mansyon ng mga de la Merced ay puno na ulit ng buhay, ingay at tawanan. Ang cherry blossom tree sa hardin ay malaki at malusog na ang taunang pamumulaklak nito ay isang magandang paalala ng presensya ni Victoria. Si Mariel ngayon ay isang matalinong 15 taong gulang, ay isang aktibong peer counselor sa kanyang eskwelahan. Tinutulungan ng ibang mga kabataan na harapin ang kalungkutan. Ang kambal ay nagwawagi sa mga art competition. Si Lara ay isang mahusay na pianista. Si Julia ay sumali sa debate team. Ang kanyang mga dating panic attack ay alaala na lang. Si Sofia ay naging pinakamasayahing bata sa kanyang klase. At si Angela, ang dating tahimik na bunso, ay hindi na mapigilan sa pagkukwento. Si Luz, habang pinapatakbo ang Victoria Center, na ngayon ay tumutulong na sa daan-daang bata, ay ang puso ng kanilang tahanan. Hindi niya binura ang nakaraan. Sa halip isinama niya ito sa kanilang kasalukuyan. Ang larawan ni Victoria ay nananatili sa sala at ang mga kwento tungkol sa kanya ay laging bahagi ng kanilang mga usapan. Isang hapon habang naghahanda sila para sa isang family picnic sa hardin, tinanong ng guro ni Angela sa isang assignment. Ano ang pamilya? Kinuha ni Angela ang kanyang krayola at gumuhit. Gumuhit siya ng isang malaking bahay. Sa loob, gumuhit siya ng isang tatay. Gumuhit siya ng 6 na magkakapatid na babae. Gumuhit siya ng isang babaeng may kulot na buhok at maningning na ngiti na hawak ang kamay ng lahat. At sa itaas ng bahay sa kalangitan, gumuhit siya ng isang maliwanag na bituin. Ipinakita niya ang kanyang guhit kay Luz. Sino ang bituin na? Yan mahal, tanong ni Luz. Ngumiti si Angela. Si Mami Victoria po. Binabantayan niya tayo. Niyakap ni Luz ang bata. Sa tabi nila, lumapit si Gabriel at niyakap silang dalawa. Sunod-sunod na lumapit ang ibang mga bata hanggang sa sila ay isang malaking grupo magkakayakap sa ilalim ng namumulaklak na cherry blossom tree. Ang pag-ibig ay hindi nag-aalis ng sakit ng pagkawala. Ngunit natutunan ng pamilyang de la Merced na ang pag-ibig sa pinakapuro nitong anyo ay may kakayahang magtayo ng isang bagong tahanan sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang mga guho. At yon marahil ang pinakadakilang himala sa lahat.